Mga kapatid, again, yung divine shift na ito from external to internal. Noon, external ang law. Pero ang Spirit ni God, mga kapatid, ito ay internal. Ang law written on stone, external na rules. Yun yung mga thou shall not. External na rules yun. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin ito. External na rules. Reveals sin. Re-reveal ang kasalanan. Pag nabasa natin, naku, bawal pala yun. Kasalanan pala yun. It reveals sin. Yan ang law. And it points to Christ. Yan mga kapatid ang law. Kaya ang law connected with the Lord Jesus. Dahil by the Holy Spirit written on our hearts and internal transformation ng impact at effect. Kaya nabago ang buhay natin. Dati wala tayong heart to receive the Word of God. Wala tayong heart to listen to the preaching of the Word of God. Wala tayong heart to praise and worship the Lord our God. Nagkaroon tayo ng eternal transformation. Nabago ang buhay natin. Nagkaroon tayo ng desire to worship God, to love God, and to serve God. Yan mga kapatid, ang work ng Spirit. Pero ang law ay andoon pa rin, but by the Spirit of God, ang law na yon, yan ay nilalagay ni Lord sa heart ng bawat isa sa atin para tayo ay matransform. At ang Spirit ni God nag-i-empower para tayo ay mag-obey at hindi lang makita kung ano ang mali. Hindi lang i-reveal ang sin, pero merong power to obey so that we would not sin. At mga kapatid, ang Spirit ni God lives in us. The very presence of God nasa atin. Kaya wherever we go, we are the carrier of the very presence of God. Yan mga kapatid ang Pentecost. Na fulfill kung ano ang covenant promise ni Lord sa mga Israelites. At kahit hindi Israelite, basta we believe in our Lord Jesus Christ, ang Spirit ni God pwedeng mag-work at i-write ang kanyang words sa ating mga hearts. At i-transform niya tayo inwardly, outwardly mag-manifest at ang Lord mismo mabuhay sa puso natin every day.